Marami na ang makakapagpatunay na kapag nasa dulo ng kahirapan ng isang tao, nakakagawa siya ng mga bagay na hindi niya naiisip na magagawa niya noong wala pa siya sa sitwasyon na yun. Pero mas marami ang nakakapagpatunay na minsan nadadaig talaga ng ating nararamdaman kung anong kahirapan man ang ating hinaharap. Ano nga ba ang mas importante sa'yo? Ang unahin ang tinitibok ng iyong puso o unahing solusyonan ang kumakalamong sikmura? Paano kung kailangan mong mamili sa dalawa? Ano ba ang pipiliin mo? Huwag na nating patagalin to because I know that you are so excited na para pakinggan ang ating tampok na kwento for today's video. Kaya eto na, ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang kagaya ko. Inuna ang pagmamahal sa kabila ng napakatinding kahirapang pinagdadaanan. Minsan kasi akala natin sagot na ang pagmamahal para tayo ay maging masaya, para kayanin natin ang anumang pagsubok. Pero minsan pala, hindi sapat ang lahat ng ito. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jocelyn, 37 taong gulang. At kung may isang bagay man akong natutunan sa buhay ko, yun ay ang katotohanan na minsan, yung mga pangarap nating akala natin ay sagot na sa lahat ng sakit, ay sila rin pala ang magiging dahilan kung bakit tayo mawawalan ng katahimikan. Mama Mia, hindi po ako lumaki sa karangyaan. Anak ako ng isang magsasaka at isang tindera ng kakanin. Maaga akong natutong magbanat ng buto. Bata pa lamang ako, marunong na akong maglaba, magbuhat ng tubig at mag-alaga ng mga kapatid. Wala akong kaluho-luho. Ang tanging pangarap ko lamang noon ay ang magkaroon ng sarili kong pamilya. Yung kahit simple lang, pero masaya. At dumating nga siya sa buhay ko, si Romy. Hindi ko makakalimutan kung paano kami nagkakilalang dalawa. Nasa high school ako noon, Mama Mia, at siya naman ay nagtatrabaho bilang helper sa tindahan ng mga construction materials. Payat, maitim, laging amoy araw, pero mabait. At higit sa lahat, nakikita ko po na totoo siyang tao. Hindi siya nagpapanggap. Araw-araw mula nung magkakilala kaming dalawa, ay dinadalhan niya ako ng nilagang saging. Minsan kamote, minsan ay candy lamang. Pero kahit ganun ay ramdam ko naman yung effort niya, Mama Mia. Yung iba nga dyan, walang kapasa-pasalubong kapag dumadalaw, di ba? At sa panahong iyon ng buhay ko, yun na ang pinakamatamis na alay ng pag-ibig para sa akin. Mahal ko siya, Mama Mia. Hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kabutihan ng kaniyang puso. Kaya kahit alam kong mahirap siya, kagaya namin, ay pinili ko pa rin siya. Pinili kong labanan ang gusto ng nanay ko. Pinili kong labanan ang bulong ng mga tao sa paligid ko. Lagi pang sinasabi ng mga tao sa akin, kasama na rin ang nanay ko doon, hindi ka mapapakain ng pag-ibig na yan. Pero hindi ko sila pinakinggan, Mama Mia. Si Romy pa rin talaga ang pinili ko. Wala eh. Mahal na mahal ko siya. Kaya hindi ko nagugustuhin na mawalay pa ako sa piling niya.
Nagpakasal kaming dalawa ni Romy sa simpleng seremonya lamang sa barangay hall. Isang platong pansit, isang platong pandesal at soft drinks na nasa plastic. Yun lang ang handa namin sa kasal namin, Mama Mia. Ni hindi na nga ako nagbihis ng bagong damit. Yung lumang bestida ko na lang na kulay puti sana pero dahil sa kahirapan ng buhay at kalumaan ay medyo nag-yellow na po ito. Pero sa puso ko noon, Mama Mia, pakiramdam ko ay para kaming mayaman. Kasi punong-puno kami ng pagmamahalan at mga pangarap ni Romy. At ang alam ko lang noon, si Romy po ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi madali ang buhay. Nagsimula kami sa barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na luma. Kung umulan man ay kailangan naming maglagay ng palanggana sa gitna ng sahig. Kung tag-init naman ay parang pugon po ang loob ng bahay namin. Pero kahit ganun, puno pa rin iyon ng tawanan at halakhakan, lalo na tuwing gabi. Noong ipinanganak ko ang panganay namin na si Marvin, halos wala kaming pambili ng bigas noon. Tinimplahan ko na lang ng ng kanin at piniga sa bimpo para lang may dede ang anak ko. Si Romy naman, Mama Mia, kahit pagod na sa trabaho, ay mag-aalaga pa yan ng bata. Tatabihan ako sa gabi at laging sasabihin sa akin, Jocelyn, konting tiis na lang ha. Aahon din tayo sa hirap. Kahit gaano kahirap ang buhay namin noon, yung mga salita niya ay tila nagsisilbing lakas at pag-asa ko. Pero habang tumatagal, Mama Mia, habang dumarami ang mga anak namin, naging 2, 3 at naging 4, ay mas lalo ko lang naramdaman yung bigat ng mundo. Lalo na kapag panahon na ng mga bayarin. O di kaya naman may magkakasakit sa mga bata. O di kaya naman ay wala na akong masaing at wala na kaming makain. Hanggang isang araw, Mama Mia, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Nagalit ako. Hindi kay Romy bilang tao, kundi sa kahirapan na dinadanas namin mismo. Siguro dahil sawa na rin ako sa palaging pag-a-adjust, sa palaging pag-aantay, at sa palaging umaasa na magbabago din ang buhay ng aming pamilya. Isang gabi, Mama Mia, ay sumabog na talaga lahat ng pagtitimpi ko. Hanggang kailan ba tayo ganito, Romy? Lagi na lang tayong naghihirap. Hindi mo ba gustong guminhawa man lang kahit minsan tong buhay natin? Tahimik lamang ang asawa ko, Mama Mia. Nakayuko. Hindi siya sumagot. Pero kinabukasan, mas maaga siyang umalis ng bahay. Simula noon ay nakita kong mas lalo pa siyang nagtatrabaho. Tinatanggap niya ang halos lahat ng overtime sa construction. Minsan pa nga, Mama Mia, kapag hindi sila nag-o-overtime ay sumasideline pa siya sa pagpe-pedicab. Bihira ko na siyang makita. Madalas, tutulog na agad siya pagka-uwi niya ng bahay. At tulog pa ako kapag aalis siya kinabukasan. Wala na yung dati naming mga lambingan, yung dati naming mga halakhakan. Napalitan na ng katahimikan at pagod ng katawan. Hindi pala nagtatagal ang mga yun, Mama Mia. Hindi pala nagtatagal ang kilig, ang halakhakan, ang lambingan, lalo na kapag kumakalam na ang inyong mga sikmura. Isang hapon, Mama Mia, may kumatok sa pintuan.
Dalawang lalaking nakabarong, bitbit ang sombrerong may alikabok at dumi. Ano pong atin? Tanong ko. Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Romualdo de la Cruz? Tanong nung isa. Tumango ako, Mama Mia, kinakabahan na hindi ko mawari at hindi ko maintindihan. At doon ko narinig ang pinakamasakit na balitang dumurog sa buong pagkatao ko. Ang dala nilang balita ay napakasakit. Nahulog raw si Romy mula sa ika-4 na palapag ng gusaling tinatayo nila. Hindi na raw ito naitakbo ng buhay sa ospital. Patay na raw ito, Mama Mia. Hindi ko alam noon kung paano ako nakarating sa ospital na sinasabi nilang pinagdalhan sa asawa ko. Hindi ko na rin maalala kung paano ko sinabi sa mga anak namin ang nangyari sa tatay nila. Ang natatandaan ko na lang na eksena ay yakap-yakap ko ang kabaong niya. Umiiyak ako ng walang boses. Wala na ang taong minsang nangako sa akin. Naaahon din kami sa kahirapan. Wala na ang taong minsang pinakilig at pinasaya ako. At alam mo kung anong mas masakit, Mama Mia? Bukod po sa pagluluksa namin dahil sa pagkamatay ni Romy, ay nahihirapan din po akong maghanap ng ipapalibing sa kanya at panibagong simula para sa mga anak namin. Wala man lang kasi siyang insurance, Mama Mia. Paano ba magkakaroon ng isang construction worker ng insurance, hindi ba? Wala man lang sapat na halaga na naiwan si Romy para sa mga anak namin. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ng lakas noon para ipagpatuloy ko pa ang buhay. Pero pagkatapos ng libing, habang nakatayo ako sa harap ng puntod niya, ay nangako ako. Hinding-hindi na ako maghihirap. Hinding-hindi na ako mamumuhay sa gutom. At lalong hinding-hindi ko hahayaan na maranasan ng mga anak ko ang hirap na dinanas ko. Hindi na. Kahit ano pang maging kapalit, hinding-hindi na ako papayag na maranasan kong muli ang sobrang kahirapan. Makalipas ang ilang buwan, Mama Mia, ay pumasok ako bilang cashier sa isang grocery. Buti na lang talaga at meron akong kaklase nung high school na nagtatrabaho doon. Kahit pa nga hindi talaga ako nakagraduate ng high school, ay nagawa naman niyang pakiusapan ang may-ari na ipasok ako. Nagawa niyang sabihin sa may-ari ang naging paghihirap at problema ng buhay ko, Mama Mia. Kaya naman buti na lang at pumayag yung may-ari. At doon ko nakilala ang isang lalaking itago natin sa pangalang Michael. Si Michael ay isang middle-aged na lalaki nung nagkakilala kaming dalawa. Mahigit 10 taon ang tanda niya sa akin. Disente siya, Mama Mia, mabango at halatang-halata mong may kaya sa buhay. Halata mo sa kanya na hindi siya katulad ko na nahihirapan. Hindi siya katulad ko na lagi na lang iniisip kung saan kukuha ng isasaing mamaya. Ang sabi ay single father daw siya ng 2 teenager. Nahimik lamang siya, maginoo at palaging nagbibigay ng respeto sa kahit na sino. Mama Mia, bukod sa pagiging maginoo at tahimik at marespeto, ay nakikita ko rin ang kabaitan na pinapakita niya sa akin. Madalas niya akong ihatid pa uwi. Ako naman ay hindi po tumatanggi dahil sayang din naman yung pampamasahe ko. Pwede ko nang pambili yun ng itlog para sa mga anak ko.
At minsan, Mama Mia, binibigyan pa niya ako ng pagkain. Minsan, mga pagkain na galing sa restaurant na sabi niya, sumobra daw yung mga pinag-o-order niya. Minsan naman, Mama Mia, ay mga groceries na sabi niya wala naman daw kumakain sa bahay nila. Hanggang sa dumating yung panahong naiisip ko, baka eto na. Baka eto na yung sagot sa pangako ko sa aking sarili. Baka eto na yung hindi na ako maghihirap na hiniling ko noon sa ibabaw ng puntod ng asawa ko. Pero syempre, Mama Mia, hindi ko naman pwedeng i-pursue itong si Michael. Ang kailangan ko lang naman talagang gawin ay humiti sa kanya. Tsaka umasa na baka magustuhan din niya ako. Pero alam ko naman na hindi malabong mangyari yon. Sa paghatid-hatid pa lang niya sa akin pauwi, alam kong dun din ang punta namin. Hanggang sa nagkatotoo na nga ang sinabi ko. Nagtapat na ng kanyang damdamin sa akin si Michael. Niligawan niya ako. At tinanggap ko naman, Mama Mia, yung kanyang panliligaw. Mula nung niligawan niya ako, aaminin ko po na medyo guminhawa ang buhay namin. Aaminin ko na medyo naging okay ang estado ng buhay ko. Lagi na akong may palibreng grocery mula sa kanya. Minsan tumatanggi raw ako kasi ayoko namang isipin niya na nagtitake advantage ako sa kanyang kabaitan. Pero Mama Mia, hindi naman siya nagpapapigil. Binibilhan din niya ng kung ano-ano ang mga anak ko. Bagay na kailanman ay hindi pa nila naranasan kaya naman tuwang-tuwa din ang mga bata. Kalaunan sa aming relasyon ay nag-propose na si Michael sa akin. Jocelyn, gusto kitang pakasalan. Gusto kong ibigay sa'yo ang mga bagay na hindi mo pa natatamasa dati. Gusto kitang gawing reyna ng buhay ko. Ako naman syempre ay agad pumayag. Mama Mia, aaminin ko po. Hindi ko po nararamdaman ang kilig, ang saya kay Michael. Mga bagay na nararamdaman ko noon sa dati kong asawa na si Romy. Hindi ko nararamdaman sa kanya yung pananabik kong makita siya. Kaya lang sabi ko sa sarili ko, may 4 na akong anak. Hindi na dapat damdamin ang inuuna ko. Hindi na dapat pagmamahal ang pinapairal ko, kundi yung pagiging practical ko na. Hindi ko alam noon kung darating pa ang panahon na may iibigin akong muli. Basta ang gusto ko lang nung mga panahon na yon ay mabigyan ng solusyon ang problema namin sa kahirapan. Kaya umuo ako. Nagpakasal kaming dalawa ni Michael. Mama Mia, sa totoo lang, okay na okay yung naging kasal naming dalawa ni Michael. Hindi man siya yung bonggang-bongga na nakikita mo sa TV, pero disente po ang kasal na yon. Merong mga bisita, hindi kagaya nung kaming dalawa ni Romy. Pero aaminin ko, kahit may saya naman akong nararamdaman, kahit nabubus naman ang pride ko dahil sa kasal naming dalawa ni Michael, ay iba pa rin talaga yung pakiramdam ko noon nung kay Romy ako ikinakasal. Pero hindi ko na inalanta na yun. Inisip ko na lang na ang importante ay maayos naman ang buhay ng mga anak ko. Sa unang linggo, Mama Mia, ay parang panaginip po ang lahat. Nilipat agad kami ni Michael sa bahay niya. Inialis niya kami dun sa barong-barong na tinitirhan namin. Ang ganda. Ang ganda nung bahay. May sariling kwarto ang mga anak ko. Hindi naman tig-iisa sila, kundi magkakasama yung mga babae at magkakasama naman yung mga lalaki.
May sarili din kaming kwarto mag-asawa. Hindi kagaya nung kami ni Romy na sa papag lang kami natutulog lahat. Magkakatabi kahit na init ang panahon at pinagpapawisan kami. Ngayon ay hindi ko na mararamdaman ang pawis dahil di aircon na ang kwarto ko. May sasakyan din kami, Mama Mia. At laging may pagkain sa mesa namin. Hindi ko na iisipin na magugutom ang mga anak ko dahil kapag nagutom sila, pupunta lang sila ng kusina may mahahablot na silang kakainin. Lahat ng mga bagay na wala kami noon ay biglang dumating sa buhay namin. Mama Mia, ang akala ko eto na talaga. Eto na ang kasiyahan na deserve ko. Eto na ang mga bagay na matagal ko nang hinihintay. Pero habang tumatagal ay naiisip at naiintindihan ko na lahat pala talaga ng mga bagay na hinahangad natin sa mundo ay dapat may kapalit. Wala pala talagang libre. Kahit yung pagmamahal, hindi pala libre. Kahit yung mga sakripisyo na ginagawa mo dapat sana sa mga mahal mo, may kabayaran pala lahat ng yun. Kasi habang tumatagal, Mama Mia, unti-unti pong lumalabas ang tunay na kulay ni Michael. Nagsimula sa mga maliliit na bagay. Pagsisigaw niya kapag hindi tama ang pagkakaluto ko ng ulam o hindi ito naluto base sa kagustuhan niya. Kung hindi kasing alat, kung hindi kasing tamis, sisigaw agad siya. At ang pag-ungol niya kapag hindi ako agad nakasagot sa tawag niya. At ang pangmamaliit niya sa mga anak ko. Mama Mia, ilang beses niyang tinawag ang mga anak ko na, ayan na yung mga anak mo. Pwede ba turuan mo naman yung umakto ng maayos? Hindi yung hanggang ngayon, aakto pa rin na mga anak ng hampas lupa. Pwede ba kapag kumakain, dapat hindi ngumunguya ng malakas? Dapat hindi rin maraming maglagay sa kanin. Para kayong mga patay gutom eh. Mama Mia, sa totoo lang nung una ay pinapalampas ko naman. Pero habang tumatagal po ay nakakaramdam ako ng pamamaliit. Habang tumatagal, Mama Mia, nakakaramdam ako ng sakit para sa mga anak ko. Hanggang sa dumating ang mga gabi na pinipilit na niya akong gawin ang mga bagay na ayaw ko, Mama Mia. Tinatalakan niya ako sa harap ng mga anak niya. At ang masakit, Mama Mia, yung mga anak niyang sina Claudine at Marco ay wala ring respeto sa akin. Ako nung ikinasal kami, sinabi ko sa mga anak ko na ituring siyang parang tunay nilang ama. Pero hindi naman nagawa iyon ni Michael sa akin. Binabastos ako ng mga anak niya. Sinasabihan ako ng kung ano-ano at wala akong magawa dahil nasa bahay nila kami nakatira. Wala akong magawa dahil lagi niyang sinasabi na ang bahay na yon ay pundar ng mga magulang nila. Ang bawat araw ay tila nagiging impyerno para sa akin. Oo nga, mayaman siya. Oo nga, nakakakain ako ng masarap. Mga bagay na hindi ko natitikman dati pero araw-araw, pakiramdam ko, Mama Mia. Hindi lang sikmura ko ang nagugutom, kundi pati kaluluwa ko ay unti-unti na ring nagkakasakit at unti-unti nang namamatay. At doon ko napagtanto, Mama Mia, na minsan, yung kahirapan na kinalalagyan natin ay hindi pala yun yung tunay na impyerno. Minsan sa kagustuhan mong makaalis sa kahirapan ay mapupunta ka sa mas malalim pang hukay. Hindi ko alam, Mama Mia, kung saan po ako nagkamali. Siguro sa sobrang takot kong bumalik ulit sa kahirapan ay naging bulag ako sa mga palatandaan. Oo,
magandang bahay na tinitirhan namin. Oo, hindi na kami inuulan at hindi na pumapasok sa bubong yung ulan tuwing gabi. Oo, malamig na ang simoy ng hangin dahil may aircon palagi. Kapag summer, hindi na tumatagaktak ang pawis ko. At kahit anong gusto kong kainin ay abot kamay ko na lamang. Pero sa bawat kaginhawaan, may kapalit. At yung hinihingi niyang kapalit ay hindi lang basta dignidad ko, kundi maging kaluluwa ko, Mama Mia. Nung una, tiniis ko. Nagtiis ako ng husto. Sinabi ko sa sarili ko, Jocelyn, hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Dati ka ngang nagtiis sa sobrang gutom. Matitiis mo rin to. Makakaya mo rin to. Palabasin mo lang sa kabilang tenga yung mga sinasabi niyang hindi magaganda. Pero Mama Mia, iba palang klase ng kahirapan ang mararamdaman mo kapag kaluluwa mo na ang pinapahirapan. Ibang klaseng kahirapan to. Hindi na ito kahirapan na dala ng gutom sa tiyan, kundi gutom na ng respeto, gutom sa pagmamahal, at gutom sa katahimikan na hindi ko na nararamdaman. Si Michael, Mama Mia, sa harap ng mga tao ay tila perpektong asawa siya. Maginoo, matulungin, at laging may ngiti sa kaniyang mga labi. Pero pagdating sa loob ng bahay ay parang ibang nilalang siya. Parang sinasapian siya ng kung anong demonyo sa katawan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng lamesa dahil kakain na kami, ay bigla siyang sumigaw. Ano tong ulam, ha? Sinigang na naman? Naku, Jocelyn, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ha? Ayoko sa sinigang. Ayoko sa mga maaasim na pagkain. Mama Mia, siya nga pala, mula noong naging mag-asawa kami, ay inutusan na niya yung 2 katulong sa bahay na hindi napakialaman ng kusina at ako nang reyna doon. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang matutong magluto para sa kanya. Nung sumisigaw siya, hindi pa nga ako nakakasagot ay sinipa na niya yung mesa. Nalaglag pa ang isang plato na hindi ko pa naaayos sa pagkakalagay at nabasag ito sa sahig. Hindi lang yun, Mama Mia. Sobra-sobra ang naging galit niya sa niluto kong sinigang dahil tinapon pa talaga niya yung sabaw sa pader. Natigilan ako. Hindi dahil sa natatakot ako sa kanya, kundi dahil hindi ako makapaniwalang kaya niyang gawin ito. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking minamahal ko, o should I say, iniisip kong mahalin, ay isa palang lalaki na walang kontrol sa galit niya. Tahimik lamang ako noon. Pero sa loob-loob ko, may pumutok na bahagi ng pagkatao ko. Hindi yun ang una. Hindi yun ang unang pagwawala niya. At alam kong hindi rin yun ang huli. Tuwing may mga maliliit na bagay na hindi niya nagustuhan, ay galit agad ang binubungad niya sa akin. At sa tuwing magagalit siya, laging ako ang may kasalanan. Laging hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon para ipaliwanag ang side ko. Pero alam mo kung sinong mas mahirap pakisamahan? Yun ay ang mga anak niya. Si Claudine ay 17 anyos na noon. Palasagot, palamura, spoiled brat, Mama Mia. Isang beses nakita ko siyang naninigarilyo sa loob ng bahay. Sinita ko siya ng maayos. Anak, baka pwedeng sa labas ka na lang manigarilyo.
Kasi masama yan sa kalusugan, lalo na sa mga kapatid mong hindi naman naninigarilyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos ngumiti siya ng sarkastiko, Mama Mia. Mga kapatid? You mean Marco? Nagyuyosi din naman si Marco ah. If you're referring to your children, hindi ko sila kapatid. At anong sabi mo? Anak? Don't call me that. You're not my mother. You're just some poor woman my dad married. Hindi ko alam kung anong mas masakit, Mama Mia. Yung sinabi niya o yung katotohanang wala akong karapatang sagutin siya dahil tama naman ang sinabi niya. Hindi nga naman niya mga kapatid ang mga anak ko at hindi rin naman niya ako nanay. Alam ko rin noon, Mama Mia, na wala din akong magagawa sa pambabastos niya sa akin. Kasi kapag nagsumbong ako kay Michael, kakampihan naman niya yung anak niya eh. Ako na naman yung masama at sasabihin na naman niya na tama naman ang anak niya at huwag ko nang pakialaman ang mga ito. At ganun nga ang nangyari, Mama Mia. Kinagabihan, galit na galit sa akin si Michael. Wala naman akong sinabi sa kanya. Wala rin akong isinumbong sa kanya na kahit na ano. Bakit mo pinagsasabihan ang anak ko, ha? Pwede ba, Jocelyn? Wala kang karapatang disiplinahin ang anak ko. Ako lang ang may karapatang dumisiplina sa kanila. Pwede ba wag kang makialam sa mga bagay dito sa bahay at sa mga ginagawa ng anak ko? Yung mga anak mo ang atupagin mo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaliwanag na wala naman talaga akong masamang intensyon. Ang akin lang naman ay huwag magkasakit ang mga anak ko, lalong-lalo na ang bunso ko na asthmatic. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kasi nakita ko sa mga mata ni Michael yung galit na dati ko nang nakita. Yung galit na pwedeng magdulot ng pananakit. Oo, Mama Mia, hindi na lang nakukontento si Michael na sigaw-sigawan ako at mura-murahin ako at ang mga anak ko. May mga pagkakataon din, Mama Mia, na nasasaktan na niya ako. Nahihila niya ang braso ko, nahihila niya ang buhok ko, nasasampal niya ako. Sa mga sumunod na linggo, naging impyerno talaga ang bahay. Si Marco, yung panganay niyang anak, minsan ay nagdadala pa talaga ng mga barkada sa bahay. Umiinom sila sa sala, nagkalat ng mga bote. At nang subukan kong linisin ito ay tinawanan lang nila ako. Mama Mia, yun aming kasing mga kasambahay nung mga panahon na yun ay naka-day off. Kaya naman wala akong magawa kundi sundan na lang ang mga kalat nila at linisin. Ate Jocelyn, gusto mo bang tulungan kaming maglinis? Tanong niya. Hindi na. Ako na dito, Marco. O baka naman gusto mong tulungan ka rin namin sa kama para naman sulit yung pagiging madrasta mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yung mga salitang yon. Hindi ko kasi inaasahan na maririnig ko yun mula sa isang binatang mula sa mayamang pamilya. Mula sa isang binatang mula dapat sa marespetong pamilya. Iniwanan ko ang nililinis ko noon, Mama Mia. Sa sobrang inis ko at sa sobrang takot ko. Pumunta ako sa banyo at niyakap ko ang sarili ko sa gabing yun. Mama Mia, tahimik lang akong umiiyak. Wala rin kasi noon si Michael dahil may ginawa pa. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan ako hihinga sa bahay na to. Hindi ko na alam kung bakit ganito pala ang kapalit ng mga pangarap ko. Kapalit ng pangarap kong wag nang magutom ang mga anak ko ay ang sarili ko palang dignidad.
Isang gabi habang umiiyak ako sa sulok ng kama ay biglang pumasok itong si Michael. Lasing. Mabigat ang kaniyang mga hakbang. Umupo siya sa tabi ko. Tinitigan niya ako sabay sabing, "Kung hindi mo gustong umalis rito, manahimik ka, huwag kang aarte-arte dyan. At kung hindi mo gusto rito, edi umalis ka. Kayo ng mga anak mo, wala namang pumipigil sa'yo." Pero saan naman ako pupunta? Hindi ko napigilang tanong sa kanya. Abay, hindi ko na problema yun, Jocelyn. Pero tandaan mo wala kang karapatan sa kahit anong bagay dito. Kahit sa kwarto, kahit sa pagkain, kahit sa mga anak ko. At kahit sa mga ginagawa ko, wala kang karapatan dahil palamunin lang kayo dito ng mga anak mo. Sa mga sumunod na mga salitang sinabi niya sa akin, ay tinanggal na niya talaga lahat ng natitira kong dangal, Mama Mia. Hindi ko na kayang ikwento ng detalyado dito sa programa mo. Pero alam kong may mga bagay na hindi na kailangang sabihin para maintindihan ng sino mang babae kung gaano kasakit ang pagdaanan yung ganon. Kinabukasan, dumiretso ako sa simbahan. Umiiyak ako. Wala akong direksyon dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala na rin akong lakas noon. At doon sa harap ng altar, parang naririnig ko ang tinig ng yumao kong asawa na si Romy. Jocelyn, akala ko ba masaya ka noon sa pagmamahal na binibigay ko sa'yo? Bakit ka pumapayag na hindi ka mahal ng taong kinakasama mo ngayon? Mama Mia, hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba yun dahil sa sobrang kalungkutan at sakit na aking nararamdaman. O baka guni-guni ko lang yun. O baka totoo yun. Pero dun talaga tuluyang bumagsak ang mga luha sa mga mata ko. Umiyak ako noon na parang bata nang umangawa. Pinagsisisihan ko lahat, Mama Mia. Lahat ng mga desisyong ginawa ko pagkatapos ng kamatayan ni Romy. Lahat ng pangarap na sinira ko sa kagustuhang makaalis ako sa kahirapan. At sa gitna ng mga luha ko, dun ko nasabi sa aking sarili, hindi pala pera ang tunay na ginhawa sa buhay. Ang tunay na ginhawa pala ay yung nakakatulog kang payapa. Yung hindi ka natatakot sa mga galaw mo dahil wala namang mananakit sa'yo na kahit sino. Mula noon ay tahimik na akong nagbago. Hindi na ako nakikipagtalo kay Michael. Hindi na rin ako umaasa ng pagmamahal ni katiting mula sa kanya. Ginawa ko na lang ang tungkulin ko. Araw-araw, Mama Mia, ay tila po ako robot. Daig ko pa yung mga kasambahay Araw-araw, pinagluluto ko si Michael. Tuwing gabi, kapag kailangan niya ng serbisyo ko, ay ginagawa ko ang lahat ng gusto niya. May mga pinapanood pa siya sa aking mga malalaswang video na gusto niyang gayahin naming dalawa. Wala akong karikla-reklamo, Mama Mia. Ginagawa ko lahat ng tungkulin ko. Lumipas ang mga araw. Lumipas din ang mga buwan at taon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, bumalik na ang panganay kong anak. Oo nga pala, nakalimutan ko pong sabihin na yung mga anak ko ay pinapunta ko pala sa probinsya, sa bahay ng nanay ko. Ayoko kasi, Mama Mia, na makita nilang inaalipusta ako ng kanilang amain. Ayokong makita nila ang kapalit ng mga tinatamasa nila sa buhay. Ang dignidad ko at ang pagpapakababa ko sa sarili ko. Pinilit ko pong sabihin sa sarili ko, Mama Mia, na ayos lang ako, na makakayanan ko ang lahat ng ito.
Nung mga panahon na yun ay tapos na sa pag-aaral si Marvin. Nagtatrabaho na siya. Malaki na siya, Mama Mia. Naisipan niya akong dalawin ng walang pasabi. Pagkakita niya sa akin ay napayakap siya ng mahigpit. Ma, bakit parang ang payat-payat mo na? Anong nangyayari sa'yo? Doon ako napahagulgol. Doon ko napagtanto na sa kabila ng lahat ng paghihirap ko, ay eto, Mama Mia, nakapagpatapos ako ng anak. Oo nga, pera naman yun ni Michael. Tama naman siya eh. Pera naman niya yun, pero alam kong pinagsilbihan ko siya para sa pera na yun. Alam kong pinagpawisan at pinatakan ko ng mga luha ng ilang gabi ang pera na yun. Ang pera na pinangpapaaral niya sa mga anak ko. Mama Mia, hindi madaling tumakas sa impyernong kinalalagyan ko. Lalo na kung ang impyernong yun ay tinitirhan mo ng maraming taon. Lalo na kung akala mo dati, yun ang magiging langit mo. Pero kapag darating talaga yung araw na mapupuno ka na, ay hindi mo na rin talaga nanaisin pang manatili sa impyernong yun. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sobra ka na talagang nasaktan. Pagkatapos ng pagbisita ng panganay kong anak, ay parang nagising ako sa kaloob-looban ko, Mama Mia. Naisip ko, tapos na sa pag-aaral ang panganay ko. Magtatapos na rin yung pangalawa at yung pangatlo naman ay nasa ikalawang bahagi na rin ng kaniyang pagkokolehiyo. Kaya naisip ko, Mama Mia, panahon na rin siguro para unahin ko naman yung sarili ko. Matagal na akong patay. Hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Nakita ko sa mga mata ng anak ko yung tanong na ayaw kong sagutin. Bakit mo to hinahayaan, Ma? Alam kong kahit walang sinasabi si Marvin sa akin, alam kong nararamdaman at alam niya ang mga pinagdadaanan ko sa kamay ng kaniyang amain. Pero bakit ko nga ba hinahayaan? Bakit ko nga ba tinanggap na ito na lang ang buhay ko? Para sa mga anak ko. Para hindi nila danasin ang hirap na dinanas ko. Para magkaroon sila ng diploma. Magkaroon sila ng tsansa sa isang mas magandang buhay. Yung mas masaya at mas tahimik. Minsan, Mama Mia, naiisip ko pa rin yung dati kong asawa na si Romy. Kung nabubuhay pa siya, makakapagtapos kaya ng pag-aaral ang mga anak ko? Kung nabubuhay pa siya, mangyayari kaya sa akin ng ganito kahirap na mga bagay? Isa lang ang sigurado ako, Mama Mia. Mahal na mahal ako ni Romy at hindi niya hahayaan na danasin ko yung ganito. Siguro nga oo, mahirap ang buhay ko kasama si Romy. Isang kahig, isang tuka, literal. Pero hindi niya sinasaktan ang puso ko. Hindi niya pinagsasawalang bahala ang pagkatao ko. Pinapahalagahan niya ako bilang ina ng mga anak niya, bilang tao, bilang babae, at bilang katuwang sa buhay. Pero wala na akong magagawa eh. Kahit anong pilit ko pa, hindi ko na maibabalik pa ang kahapon. Ang importante na lang sa akin ngayon ay ang kaligayahan at ang kaginhawaan ng aking mga anak. Mama Mia, wala na si Romy. Kahit anong isip ko pa ng mga buhay namin nung nandyan pa siya, ay hindi na yun talaga mauulit pa. At ako, eto, buhay pa nga pero para ng isang bangkay na gumagalaw. Simula nung bisitahin ako ng anak ko ay nagsimula akong mag-ipon ng lakas ng loob. Hindi pera, Mama Mia. Kasi wala naman talaga akong sariling pera eh.
Sinabi ko naman dati kay Michael na gusto ko sanang makapagtrabaho pero ayaw niya. Sabi niya, Mama Mia, ang asikasuhin ko raw ay siya at ang bahay. Yun daw ang kapalit ng pagpapaaral niya sa mga anak ko. Kaya ayun, nagtiis ako. Alam kong wala akong magiging pera pero pwede ko namang ipunin ang lakas ng loob na meron ako. Tahimik akong nagplano, Mama Mia. Araw-araw, kapag binibigyan ako ni Michael ng allowance pampalengke, ay kinukupitan ko yon. Kahit gaano kaliit ang sukli, kinukupit ko, Mama Mia. Para kahit naman papaano ay may naitatabi ako. Tinatago ko ito sa likod ng cabinet, sa ilalim ng lumang damit ko. Magkaiba kasi ang cabinet naming dalawang mag-asawa. Kaya alam kong hindi niya hahalungkatin yung cabinet ko. Para akong kriminal noon na nagtatago ng ebidensya. Pero yun pala, barya-barya lang ang tinatago ko. Hindi ko alam noon, Mama Mia, kung saan ako pupunta kapag wala akong kapera-pera. Kasi wala naman akong kamag-anak sa lugar kung nasaan kami nakatira. Yung mga magulang ko at yung mga anak ko ay nasa probinsya naman at malayo. Ayoko ring istorbohin ang anak ko. Ayokong maging pabigat sa kanya. Dahil alam ko, Mama Mia, sinabi niya sa akin na magtatrabaho muna siya ng maigi para matulungan ang mga kapatid niya. At yun ang hiningi ko sa kanya. Yung mag-focus siya sa pagtulong sa mga kapatid niya para makapagtapos din ang mga ito. Kaya sabi ko, sarili kong problema ito. Kaya kailangan ako ang gagawa ng solusyon. Alam kong darating ang isang araw at darating ang tamang oras para ako ay tuluyang tumakas sa impyerno ng buhay ko kay Michael. At dumating nga yung araw na yon, Mama Mia, nang hindi ko inaasahan. Oo nga pala, siguro worth mentioning dito na wala po akong sariling cellphone. Kapag po gusto kong tumawag sa probinsya at gusto kong makausap ang mga anak ko at ang nanay ko, ang ginagawa ni Michael ay pinapahiram niya sa akin ng cellphone niya para tawagan ang mga ito. Pero kapag nag-uusap naman kami ay hindi siya umaalis sa tabi ko. Kaya alam ko, Mama Mia, na kapag tumakas ako ay mahihirapan akong makontak ang pamilya ko. Isang gabi may inuman sina Michael sa bahay. Kasama ang mga kaibigan niyang mga mayayaman din. Merong politiko, meron ding sinasabi niyang negosyante, at may mga lalaki na akala mo ay kung sino o masta. Kasama din nila ang mga asawa nila. Yung iilan sa kanila ay tahimik din kagaya ko, kaya naiisip ko, Mama Mia, na baka kapareho din ang kapalaran nila sa akin. Ako noon ay nag-aasikaso ng pulutan dahil linggo iyon at wala kaming mga kasambahay kasi naka-rest day. Nagdadala ako ng alak sa kanila at tahimik lang sa isang sulok. Bigla akong tinawag ni Michael, Mama Mia. Nung umalis na ang iba niyang mga bisita na may mga asawa. Jocelyn, di ka nga rito. Sabayan mo naman kami dito kahit sandali. Ngumiti ako kahit hindi ko gusto. Umupo ako sa tabi ni Michael. At doon, Mama Mia, sa harap ng mga bisita niya, ginawa niya ang isang bagay na tuluyang bumura sa natitirang dangal ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya sabay sabi, "Eto si Jocelyn, mga pare. Alam mo, dating hampas lupa to pero ngayon asawa ko na. Kita mo nga naman, 'di ba? May mga babae talagang kagaya niya. Sinuswerte." Nagtawanan ang lahat. Tapos may isang nagsalita. "Aba, alam mo, maganda rin pala itong asawa mong si Jocelyn, pare. Pero halatang hindi sanay sa ginhawa ng buhay."
Nang marinig ko yun ay parang may humiwa sa dibdib ko. Humiti lamang ako, nagkukunwaring ayos lang sa akin ang mga sinasabi nila. Pero sa loob ko ay gusto nang sumabog ng galit ko. Nang galit ko na matagal ko nang itinatago, Mama Mia. Pagkatapos ng gabing yun, habang tulog silang lahat ay kinuha ko ang maliit kong supot ng pera na nasa cabinet ko. Ilang daang piso lang yun. Isinuot ko ang lumang damit ko, bitbit ang bag na may konting gamit at lumabas ako sa bahay ng walang lingon-lingon. Hindi ko alam, Mama Mia, kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang ay kailangan ko nang umalis sa bahay na yon. Naglakad ako sa madilim na kalsada. Halo-halo na noon ang pawis at luha ko. Wala akong cellphone, wala akong kontak at wala akong kasiguraduhan sa magiging kapalaran ko. Pero Mama Mia, habang lumalayo ako sa impyernong bahay na yon ay tila gumagaan din ang bawat paghakbang ko. Gumagaan ang pakiramdam ko. Na para bang sa unang pagkakataon ay nakahinga ako. Hanggang sa makarating na nga ako sa terminal ng bus. Nagtanong ako doon kung magkano ang pamasahe papuntang probinsya. Sumagot naman ng konduktor. 300 kung estudyante. Pero hindi ka naman estudyante kaya 400. Tiningnan ko ang pera ko, Mama Mia. Eksakto lang. Eksakto lang talaga kaya sumakay ako. Habang tumatakbo ang bus, tiningnan ko ang dilim ng kalsada. Sa bawat ilaw na badadaanan namin, naiisip kong ilang taon akong namuhay sa dilim na walang ilaw. Ngayon, kahit papaano ay nakakakita na ako ng pag-asa. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng tapang. Mama Mia, pagdating ko sa probinsya ay dumiretso ako sa bahay ng mga magulang ko. Ang bumukas ng pinto ay walang iba kundi ang panganay kong anak. Parang hindi siya makapaniwala na nakita niya ako. Ma? Anak. At nagyakapan kami ng mahigpit. At doon ako bumigay. Umiyak ako na parang bata at lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagsisisi ay lumabas, Mama Mia. Anak, pagod na ako. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Kahit maghirap ulit ako, basta may respeto ako sa sarili ko. Mama Mia, dun ko kwento sa kanyang lahat. Wala din pala ang lolo't lola niya dahil nakikiramay sa isa naming kamag-anak sa isa pang probinsya. Kaya nakapag-usap kami ng maayos ng anak ko. Ma, dito ka na lang sa atin. Hindi mo na kailangang bumalik pa dun sa kanya. At sa unang gabi ko sa bahay ng mga magulang ko ay nakatulog akong umiiyak. Hindi dahil sa sakit at paghihirap kundi dahil sa sarap ng kalayaan na aking nararamdaman. Kinabukasan, Mama Mia, ay nagulat ang mga kapitbahay ko nang makita nilang nandun ako. Tinulungan din ako ng anak ko. Yung dating tindahan ng nanay ko na hindi na nagagamit ay nilagyan namin ng konting laman para yun ang magiging kabuhayan ko raw. Hindi kalakihan ang kinikita ko, Mama Mia. Papiso-piso lang po. Pero marangal naman. Marangal at walang sumisigaw sa akin. Walang nananakot sa akin. Bawat araw habang nagwawalis ako sa tindahan ay iniisip ko pa rin ang dati kong asawa na si Romy. Kung nasaan man ka man ngayon, mahal, sana nakangiti ka na. Sana na nakikita mong tinupad ko na ang pangako ko. Na hindi na ako maghihirap sa maling paraan. Lumipas ang mga buwan, unti-unti kong binuo ulit ang sarili ko. Tinanggap ko ang mga pagkakamali ko sa nakaraan kahit masakit. Tinanggap ko na minsan kailangan mong masunog bago mo makita kung gaano ka talaga katapang.
Minsan, hindi mo kailangan ng malaking himala para makabangon. Minsan, sapat na yung simpleng paghinga sa umaga. Yung pagmulat ng mga mata mo at masasabi mong, buhay pa ako kaya may pagkakataon pa. Pagkatapos kong tumakas kay Michael ay nag-umpisa ulit ako mula sa wala. Walang kapera-pera, walang kahit na anong maituturing na ari-arian. Pero sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon ay may kapayapaan akong nararamdaman. Bawat araw na nagigising ako ng umaga, naglalakad ako papunta sa maliit kong tindahan sa labas. Bilang ako ang tindera doon, Mama Mia. Hindi ko kinakailangang magmadali o magpasikat sa kahit sino. Simple lang ang suot ko. Simple lang din ang mga gawain ko. At sa tuwing nagwawalis ako sa sahig o di kaya naman ay nagbebenta ng mga paninda ko ay lagi kong iniisip. Ito siguro talaga ang tunay na ginhawa. Hindi masagana pero marangal. At sa bawat pagod na nararamdaman ko ay may katumbas naman yun na katahimikan. Walang naninigaw, walang nananakit, walang nanlalait. At yung kinikita ko kahit maliit, ay masaya ako doon kasi kusa ko yung pinaghirapan. Nang walang kasamang takot at pagbebenta ng dangal at katawan. Mama Mia, madalas ko na ring dalawin noon ang sementeryo kung saan nakalibing si Romy. Dala-dala ko ang mga bulaklak na mura lang. Minsan nga napipitas ko lang sa gilid-gilid eh. Doon ko madalas kinukwento sa kanya ang mga nararamdaman ko na para bang kaharap ko pa rin siya. Mahal, alam mo bang nakatakas na ako? Alam mo bang hindi na ako pinapahirapan ngayon? Mahal, minsan naisip ko, sana andito ka pa rin. Kasi kahit mahirap tayo noon, buo naman tayo at masaya. Madalas habang nagkukwento ako ay parang may hangin na dumadaan. At sa bawat pagdampi noon sa pisngi ko ay parang pakiramdam ko yakap ni Romy iyon sa akin. Mama Mia, ang hinihiling ko na lang noon ay sana hindi ako hanapin ni Michael. Hindi na rin naman siya nagpapadala ng pera sa mga anak ko mula nung umalis ako sa kanya. Kaya naisip ko noon, Mama Mia, baka nga talaga pinapalaya na lang din niya ako. At dahil doon ay nagpapasalamat talaga ako ng husto. Hindi ko na gustong bumalik pa sa kanya. Lumipas ang ilang mga buwan at naging tuluyan ng payapa ang buhay ko. At masayang masaya ako dahil doon. Siguro magdadalawang taon mula nung paglaya ko kay Michael nung mabalitaan ko, Mama Mia, na may kinakasama pala siyang iba. Mas bata sa akin, pero gaya ko, Mama Mia, ay single mother din ito. At ang balita ko ay kagaya ko, isa rin itong single mother na nahihirapan sa buhay. Naisip ko, Mama Mia, kawawa naman siya. Gagawin pa lang niya ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. Pinagdasal ko na lang na hindi siya maging katulad ko, na pinalipas pa ang maraming taon bago tuluyang lumaya. Ang alam ko ay hindi sila pwedeng magpakasal ni Michael kasi kasal pa kaming dalawa ni Michael eh. Wala pa naman akong nalalaman na pinapawalang bisa niya yung kasal namin. Pero kung gagawin man niya yun, ayos lang sa akin. Hindi na rin naman ako maghahabol ng kahit na anong galing sa kanya. Hindi na ako maghahabol ng pera, hindi na ako maghahabol ng karangyaan o kayamanan. Sapat na sa akin na pinalaya na lang din niya ako sa impyernong pinaglagyan niya sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, ay masaya na po ang buhay ko. Nakapagtapos na po ang 3 kong anak at yung isa na lang ang nag-aaral. Nag-asawa na rin ang panganay ko at may apo na rin ako ngayon. Yung 2 ko namang anak ang siyang sumusuporta sa bunso nilang kapatid. Ako naman, kahit hindi nanghihingi sa kanila, ay lagi akong may pa-allowance mula sa mga anak ko. Kahit pa nga sa panganay ko na may pamilya na,
ay binibigyan at pinupuntahan pa rin niya ako. Oo, walang nagmamahal sa aking lalaki ngayon. Oo, walang lalaking nagbibigay ng karangyaan sa buhay ko ngayon, pero di hamak na mas masaya ako ngayon kesa sa dati. Kung sakali mang makaabot kay Michael itong kwento kong ibinahagi sa inyo, Mama Mia, ang nais ko lamang sabihin, sana maging maayos na siya sa kinakasama niya ngayon. Sana wag niyang gawin sa kanyang kinakasama ang ginagawa niya sa akin noon. Dahil tumatanda din naman siya. Baka bumalik sa kanya lahat ng sakit na pinaranas niya sa mga babae. At sa mga katulad kong single mother na nakikinig ngayon, alam kong gagawin niyo ang lahat para sa mga anak ninyo. Kahit pa ang kapalit nito ay sarili niyong dignidad at sarili niyong pagkatao. Dasal ko na sana wala nang ibang single mother na dumaan sa mga pinagdaanan ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat nga pala dahil itong iyong programa ay isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon ako ng libangan sa araw-araw. Lagi ko talagang chine-check noon kapag may bago kayong upload at sobra talaga akong nalungkot nung halos isang buwan kayong hindi nag-upload nung February ata yon o March. Kaya ngayon sobrang tuwa ko dahil araw-araw na akong nakakakita ng bagong update at upload sa channel mo. Huwag mo sanang tigilan itong iyong programa dahil marami ka pong na-inspire at nabibigyan ng pag-asa na mga kagaya ko. Lubos na nagpapasalamat, Jocelyn. Nako, Ate Jocelyn, grabe namang dakila talaga. Ilang beses na nating napatunayan dito na bagamat may mga magulang, may mga ina na hindi naman pinoprotektahan ang kanilang mga anak, hindi inuuna ang kapakanan ng kanilang mga anak, ay mas marami din namang mga magulang, mga ina na kagaya ni Ate Jocelyn na talagang inuuna ang kapakanan ng mga anak niya. Totoong napakahirap talaga na maging mahirap lalo na dito sa bansa natin na wala naman talagang pakialam sa mga mahihirap. 'Di ba? Masaya, oo, dito sa Pilipinas, pero malungkot at mahirap din. Kaya sana ang hiling ko, tayong mga nanonood at nakikinig ngayon, wag na nating pahirapan pa ang buhay ng iba. Bigyan natin sila ng konting ginhawa. At one way to do that ay wag na nating pagchismisan pa ang mga buhay nila. 'Di ba? Kung meron tayong maitutulong, edi tumulong tayo. Kung wala naman, at least hindi tayo tumulong para mas lalong gumipit ang kanilang mga buhay. Maraming salamat ulit, Jocelyn o Ate Jocelyn o Nanay Jocelyn, kung ano mang gusto mong itawag ko sa'yo. Maraming thank you talaga dahil dito sa sulat mo. Alam kong marami tayong ma-inspire at marami talagang mga single mother na makakakuha ng pag-asa sa naging kwento ng buhay mo. At sa mga nanonood ngayon, alam kong excited kayo, kaya please do like and share this video dahil alam kong maraming matututunan. Hindi lamang ang mga single mother, kundi lahat tayo mula sa naging kwento ng buhay ni Ate Jocelyn. So, all you have to do is to like and share this video at siguraduhin na nakapag-subscribe na kayo dito sa channel natin, okay? Kung hindi pa po kayo subscriber, please do click the subscribe button and click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong upload o meron po tayong kwentong inilalabas. At syempre, magpapasalamat muna ako sa ating mga suki naman talaga na mga members. Medyo mahina ang connection natin. Ewan ko ba kung bakit walang internet connection dito sa amin. Baka may problema. Pero yung akin pong ay nagkakaproblema din. Yung aking data. Kaya hayaan muna nating mag-load. Pero medyo memorize ko naman yung atin pong mga members. Kaya hello ako kay Colleen Bueno. Hello ako kay Jennifer Martinez. Tama po ba yung pangalan?
Dayan Martinez pala. Saan galing yung Jennifer? Hello din ako kay Easy Gale, kay Gimaras Girl, Evelyn Kawit, Janice Linian, Maria Elena Abi, Maureen Tugab, Mila Raduban, Freaky, maraming thank you talaga sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta dito sa ating channel. At bukod sa kanila, alam kong andyan ka rin na hindi man nagpapa-member ay lagi namang inaabangan tong bagong upload natin araw-araw. At bukod sa bagong upload ay lagi mong tinitiis. Eto talaga, tinitiis yung mahaba dyan na ads o commercial. Hindi ka talaga umaalis. Hello ako kay Leonie Galasite, kay Lovely No Feel, maraming salamat Shumi 9688, Dina Aliparo, Jennifer Lingasa, pinagsama ko pala yung Jennifer Lingasa at Dayan Martinez, kaya naging Jennifer Martinez. Ay ako kay Queen Yara, Reynaldo de Vera, hello din kay Diz Limbo, LV Lapot, maraming salamat. Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you very much. Colasio, hello sa'yo. Maraming salamat sa pagbabalik loob mo dito sa channel natin. San ka ba kaling? Anong channel na bang pinapanood at pinapakinggan mo? Bakit hindi ka na bumabalik dito? Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi natin nabati, alam nyo na yung drill. Baka sa susunod nating kwento, pangalan mo naman ang ma-shoutout natin. Kung may sarili din kayong kwento na nakaka-inspire, please do not hesitate to share that to us. Ayan, email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Maraming salamat ulit. Mwah, 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 mwah. I love you. Bye-bye. Ingat.